Naman ay gagamitin natin ang aking sapatos bilang example. Magiging example ito para sa ating friction force. So basically ang sapatos ko na to ay ma-friction na. Ayun no. Pag mas pinush ko siya, mas malakas ang friction. No? More contact means more restriction. Then next up force is the spring force. Itong spring na to ay kaya niyang mag-store ng mga force na binibigay ko sa kanya. So, the more I push it or pull it, the more I compress or stretch it, the harder it is for me to proceed. Because, i-store niya yung mga force na binibigay ko sa kanya. Ang tigas niya ito. Next up, naman po sa ating contact force ay ang tension force. Look at this. Tingnan na itong balon na to. Ay gago. Mas napaka-elastic niya. Napaka-tension niya. Tensionado. Ayun. Moving naman tayo sa mga non-contact. I will show it to you. Wait up. First up is normal force. We have here an alcohol bottle. And with this alcohol bottle, I can explain that normal force is being acted on this object. So, gravity force is pushing this object downward so that it does not levitate. But because of normal force, it cannot pass through this object because the normal force is pushing it upward, or pulling it upward para hindi siya tumago sa object na to. Next up is applied force. Again, with the alcohol bottle, I am going to demonstrate pull and push. Though it's a bit simple, hindi ka makakapagpagalaw ng isang object kung hindi mo siya bibigyan ng unbalanced force. So basically, itong pagtulak ko sa kanya, i-disrupt niya yung balance force na ito, which will make it na gumalaw. Ganyan. Next up, sa ating linya ay ang air resistance. So, gagamitin natin ng basic example. Ito ay ang crumpled and uncrumpled paper. So, basically, napakadali lang talaga nito. I-demonstrate lang natin kung gaano kabilis. At syempre, mas marami ito dahil ito ay widespread. At mas marami itong makukuha ang air resistance. So, ganyan. And then, diretso. And then, bagal tapos diretso. Mabagal at diretso. Next up. Unahin natin sa non-contact force, ang electrostatic force. Gagamitin natin ang lobong ito at ang next naman ay gagamitin natin ang tubong ito. So, unahin natin to. Natin kung ma-charge ko sa gamit ang aking ulo. Ay, pag gumana. I think I need more. Gumana. Kaya ayaw gumana. Kanina gumagana eh. Ito na lang, gamitin na natin itong gamitin na natin itong tubo na to. Tingnan natin kung gagana. Sana gumana to. Magbi-build up lang ako ng heat gamit sa pamamagitan ng pag-rubbing nito sa isa't isa. And because of that, magkakaroon to ng heat na gagawa ng field para atrakin tong mga uncharged pieces of paper at gagawin silang attracted dito sa pole. Butik. Do you see that? Gumagalaw. Nga lang, sobrang hina pa ng ginawa ko. Kulang pa yung power. Tatry ko pang lakasan. Damn! Paano nangyari yun? What? Napakalakas nun ah. Kasi mainit sobra. Kahit ako, nagulat ako.
Ako dapat yung nag-entertain pero ako yung na-entertain. Ang galing. Oh, ang dami. Oh my gosh. Okay, next up naman po. Next up. To the last ay ang magnetic. Magnetic naman. Ihuli na natin yung gravity force. So, magnetic. We'll be using magnet. Ito kaya. So, itong magnet na to, kahit maliit yan, malakas pa rin yan. So, itong spring na to. Pagkaging lakas na. Tingin, malakas. So, ayan o. Na-attract siya sa mga metallic objects. Pero hindi siya gagana sa mga, ang tawagan, alloy ba yun? Or mga stainless? Hindi siya gagana sa mga alloy or stainless. Pero gagana talaga siya sa mga metal objects, mga metallic. Okay. It is really complex for me. Kaya de-demonstrate ko na lang. Hindi ko alam paano ko siya i-explain. And then lastly is gravity force. The last two object right before you ay ang alcohol natin sa may first example kanina at isang alarm clock. Sa tingin nyo, alin ang mas mauuna dito mahalaglag? Well, di ko rin alam. Tatry ko lang ngayon. So, patsabay gagi. Patsabay. Okay, sabay ko silang ilalaglag. Ano yun? Mas nauna ito? Mas nauna to. So, basically, pagka dinrap mo yung object at a certain height, malalag siya ng mabilis. Pero kung binalibag mo yung object na yan, matagal siya bago siya mahulog. Mauubos muna yung force, applied force na binigay mo sa kanya, yung pag-push mo sa kanya, yung paghagis mo sa kanya bago siya mahulog. Loko. And then that's all tinry ko namang i-explain lahat ng forces. So, I hope na naintindihan niyo po yung mga yung demonstrations ko sa mga forces. Thank you very much, Nigel. Nigel, paki-edit nito, Nigel.